back to our 5th episode! Wow, tagal na natin. Yes, Grabe. 5 years na po kami sa podcasting. 5 years! Grabe. Salamat po ulit sa mga nakinig at patuloy na sumusuporta sa atin. Amen. Maraming salamat po. Mahalaga po ang inyong mga komento at Yes. mga feedback tungkol sa mga nakaraang episode. Ituloy-tuloy lang po natin yan. Muli-muli po, nandito lang po kami para maghatid sa inyo ng magandang balita, saya, kwentuhan. Yes, lesson in life, gano'n. At ganun pa rin po ang aming kagaya ng madalas namin sabihin. Ako po si Marie at Ako naman si Apple. kami ay inyong madaling kausap. Yay. Booms, booms, booms. Ako na din gagawa ng background music namin. Wala pa kaming budget eh. Booms, 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 booms. Alright, dahil nga sa darating na linggo Yes. is Mother's Day. Day. Woo! Mother's Day. Inay, nanay, mudra, Mama, Mommy. ano pa ba ba? ang mga tawag? Ano bang Inako, Anong tawag dito sa mama? Dito sa atin? mom. Mom. Mom, yes, mom. Mom. As in M-U-M. MUM sila dito, Mommy. mom. Mommy. Yun, Okay. para sa inyo tong episode na to. Yes. Yes. Naku, parang kailangan ko ng tissue. Ang dami kong kasalanan sa nanay ko eh. Shoutout sa mga nanay namin. Yes. Una. At yung mga nanay po namin, followers po namin sila ha. Yes! Number Yes. 1 supporters natin yan. Nakikinig po sila at sinishare din po nila. Totoo yan, sinishare. Kaya nga. Kahit hindi nila alam paano pakinggan. Thank you, Mudras! Maraming salamat sa yes. aming number 1 Maraming supporter. salamat. At sa lahat po ng mga nanay. Ulitin po namin ang episode po na ito ay inaalay po namin sa lahat ng mga ina. Yes. So, bago nga tayo paano ba maging isang ina? Ako, mahirap yan kasi hindi ko pa naranasan po eh. Ikaw din naman. Oo, hindi pa. Parehas po kaming hindi pa Wala pa naranasan. kaming anak. Wala pang lumabas dito Wala sa... pang lumabas. Kuweba ni Sa sinapupunan na. Wala pang bata na nabuo sa sinapupunan. Pero parehas pa rin po kami. Parehas po kami ni Apple. May mga magulang pa po kami. At ganun din po yung mga kaibigan namin. Mga magulang din po sila. Pero, nililinaw ko lang din naman na hindi naman porket hindi ka pa nanganak, hindi ka hindi ka nananay. Kasi oo. meron din namang mga nag-a-adapt kasi nga, 'di ba, may mga times na hindi sila pwede magkaanak. Totoo At yan. Yung option lang nila is mag-adapt. Totoo yan. So, it doesn't mean na hindi sila ina. Isa pa rin silang ina. Yes. At pinagpupugay po namin ang mga ina. Yes. Lahat po, lalo-lalo na yung mga nanay na working abroad. Yes, yun talaga. Sa mga, Oo. sa edad nila, sa hirap ng trabaho, kinakaya nila sa layo ng pamilya at Yung mga anak. OFW moms natin na Yes. kailangan mag-sacrifice, na iwan yung mga anak sa Pilipinas o yung mahiwalay sa anak Kayo nila. po ay bayani. Sobrang laking yan, sacrifice talaga yan na nire-recognize natin ngayong Correct. malapit na Mother's Day. So yun nga, yung tanong natin, paano ba maging isang ina? Siyempre, dapat mayroon kang anak. Oo, yun no. Nanganak ka. No? Or kahit hindi ka nanganak pero may na-adapt ka na, Oo. may anak ka na inaalagaan. May buhay kang inilabas dito sa mundo. Oo. Or meron kang buhay na binubuhay. Binubuhay. Ano, may tao kang binubuhay na umaasa sa iyo, responsibilidad mo, tinatawag ka na nanay, ina. Yes. Na inaano ka as a role model. Yun, yes. Ikaw. Oo. Totoo yan. Bilang ina, dahil ikaw ay... Kasi lahat po ng mga magulang ay, ina specifically, ay mga role model natin. Yes, yes. Minsan nga sinasabi nila na nagiging katulad ka na ng nanay mo. Di ba? Parang, ikaw ba naniniwala ka doon? Oo, pero ayokong sabihin sa akin yun kasi syempre may personalidad ako, may personalidad din siya, di ba? Of course. Ayoko naman kasing maano yung yung buhay ko sa ng nanay ko kasi nga sa ganang artista siya, di ba?
Gusto ko gumawa ako ng Sarili kong mong pangalan. Ay, ako, feeling lang talaga. Ay, nakaloka. Diba? Paano ba maging isang ina? Mahirap po maging isang ina, sa totoo lang po. Hindi ko yan naranasan, pero hindi ko naman po sinasabing ayoko maranasan. Pero baka hindi ko po kayanin. Sa nakikita mo, sa mga- nakikita ko, baka hindi ako maging responsable sa magiging kahihinatnan nung bata na yon. Hindi naman siguro. No. Ako para sa akin, hindi mo malalaman na kung kakayanin mo o hindi kung wala ka pa dun sa posisyon na sa yun. yun. Oo. Kasi for sure naman may mga For sure, lahat naman ng nanay, first Oo, time mom. at saka may Oo, mga naging first time mom na wala silang idea kung paano nung maging nanay. Exactly. Tapos, wala ka talagang choice kasi wala eh. Nakadepende sa yung buhay. Na kailangan mo mong alagaan. True. Exactly. Diba? Sabay pa tayo, diba? Alam natin yan. Meron tayong mga kakilala na walang kaalam-alam minsan Sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga, pero nakakabuhay ng mga bata, in fairness. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, pero kilala mo kung sino ka. Ay, parang kilala ko yan. Parang kilala ko yan. Pero totoo yan. Totoo yan. Napakalaking accomplishment yan ng pag-aalaga ng isang bata. At saka, nung unang panahon, anuhin lang natin na, itong mga sila nanay, sila mudra, nasa bahay lang yan as in plain housewife. Yes, oo. Hindi uso noon na nagtatrabaho Tatrabaho ang mga nanay. Yes, oo. Kasi si tatay, bilang haligi ng tahanan, sila ang magtataguyod sa pamilya. Oo, lalo na sa culture nating Oo, Pilipino. Yes. Sila ang lumalabas doon. Sa tingin ko sa kanila ding culture dito noon. Siguro nga, oo, kasi yung may mga nakausap ako na. Oo, yung matatanda na, no? Oo, yung Totoo. mga nana nila, hindi naman yan nagtrabaho. Oo, nagluluto sa bahay. Oo, nagluluto lang Tama. yan. Nananahilang yan ng mga kurtina. Oo, mga ano. yes. Diba? Oo, Totoo. yes. Yan yung unang panahon. Pero ngayon, empowered na po ang mga women. Yes. So, saan mo na makikita. Yes. Na, nag-work na din talaga. kahit saan na tayo, hanggang politika na tayo. Oo. Hanggang ngayon na ang presidente ng Malta ay babae, Babae, may pamilya, yes. Oo. may mga anak. Oo, yes. It's true. Yes. So, ngayon, kahit sa iba't ibang larangan po, pasok na yung mga ina. Pasok na yung mga babae. Yes. Oo. Kaya, Diba? at saka, kinikilala talaga natin ang mga nanay. At saka sa Pilipinas, hindi natatakot ang mga nanay. Sumusugod sila. Sige, abroad ako. Apply Oo. ako. Diba? I think, Pumupunta yan sa mga recruitment yes, agency. I think kasi- Pumipila. kasi nga para sa kinabukasan ng mga mga anak, anak, iniisip oo. talaga ang mga anak. Oo, Kaya, talagang nakikipag yan sa asawa na hindi na pwedeng ganito eh. Kailangan subukan natin mga ibang bansa para natin mapagpatapos natin yung mga bata. Oo. Kaya yung Sacrifice talaga. napaka-brave ng mga True. ina. Saludo po tayo sa mga yan, nanay na suungin yan. yung Oo. kung ano mang... lalo na yung mga working moms. Exactly. And especially yung single, Mga single moms, yes. Single moms. Oo. Kasi hindi biro ang mag-isa ka lang na Taguyod nagtataguyod. na, oo. Oo. Madami tayong kilalang ganyan. Totoo. Napakahirap po para sa isang ina na wala siyang katuwang. Totoo yan. Isipin nyo naman po yun. Yung iniwan ninyong punla. Tapos ganun-ganun lang sasabihin ninyo na hindi siya mabuting ina. Hindi po yun tama. Oo. Kaya tayo saludo sa mga single Single moms, moms. OFW moms, working Yes. moms, lahat na ng Lahat po ng klaseng klase ng nanay. Yes. So dahil nga napag-uusapan natin yung tungkol sa mga nanay, ano ba yung memories na masishare mo with your mama? Yes. Ayan, tawag ko kasi kay mama. Ang tawag namin sa tatay namin, daddy. Di ba? Magkaiba. Weird kami. Bakit magkaiba? Wala, nasanay Nasanay kami lang, yun okay. Magkamulit yun na mama. So, si mama, si mama talaga, ang natatandaan ko sa kanya, lahat na ng trabaho pinasok na sa Pilipinas. Wow. Yung pagmamanicure, pedicure, pagtitinda, lahat na.
Kasi ang tatay ko po ay OFW din. Nagpunta po siya sa Saudi para siya po ay painter ng furniture sa Saudi. Talaga? Yes. Okay. Ng hari. Wow! Ng, okay. ano Yung doon. ano nila, anong tawag nila sa... Anong hari tawag doon? nila? Shake? Oh, shake, yung mga shake. shake. Mga shake. Shake. Shake your body. Charot. Okay, talaga. Kaya si mama, bilang siya, naging na siya, nanay at saka tatay. Oo, At kasi the siya same yung time. mostly na nasa bahay. Oo, siya na talaga lahat. Tapos, ang ko lang talaga kay mama, yung mga, hindi niya talaga kami, kahit sino namang nanay, siguro hindi ginugutom yung mga anak. Oo. Hindi talaga siya pumayag na magugutom kami. Of course, abot naman din talaga sa wala nang maibibigay. Oo. Wala nang pera. Ito na lang ang pera ko, anak ko, pagkasyahin natin Oo, daw. oo. Ganyan. Pero, syempre, ako sa ganang panganay ko, nangungupit ako. Ang lalagot. Pero alam niya ng mama mo, hindi. Alam niya ni mama kasi ang payat na naman kapatid ko. Walang tumaba. Yun ang mga memories ko talaga kay mama. Yung nakita ko yung pagsusumikap niya sa amin na at saka gustong-gusto niya yan, yung ginagather kaming lahat, especially pag Sunday kasi walang pasok. Oo. Si mama ko lahat, simula sa pagtatrabaho niya, nakapasok siya sa opisina, naging assistant siya doon sa immigration. Tapos, tuwing linggo yan, walang pasok. So, pagka walang pasok, syempre kami tanghali magigising. Pagising namin, dahil nakaluto na. Ay, Yes. Yan talaga ang pinaka-happiest memories namin. Nakaluto na yan. Hindi lang isang putahe yan ng ulam. Wow. Ang ibig sabihin nun, nakaluto na siya. Nakapalengke na siya ng madaling araw. Oo. Namalengke na yon. Maayos na lahat. Kakain ka na lang. Siyempre, hindi na kami susubuan. Nalalaki na namin. Yun talaga. Gusto niya na, yun lang. Yan. Sama-samang kakain. Paglinggo. Sa inyo? Sa amin ganun din, oo. Pagka Saturday, Sunday, sabay-sabay talaga kami kumakain. Sa amin naman, sa akin naman ang memories ko with my mom. Kasi Ano yung pumupunta kayo doon sa farm nyo? Ganun. kasi wala pa kaming traktora before nakakuha lang nga, di ba? Ang memories ko sa mama ko. Mama din tawag ko kay mama. Mama. Mama and Papa. Mama and Okay. Papa. Si Papa naman kasi, seaman siya. So, nung bata pa ako, lagi rin siyang wala sa bahay. Dadating siya siguro saglit lang siya sa bahay. So, most of the time, parang kagaya sa inyo, si mama lang din. Ano yun, dumating siya kalahating oras lang siya, gano'n. Nasa alis agad. Ayun, si mama din yung palagi nandun sa bahay. Lahat din, oo. Lahat, decision making. Hindi ko naman dinediscredit si Papa, pero kasi iba ang... Pero wala talagang ginawa si Papa. The main source of income kasi Ayun siya talaga kasi, si Papa. Oo. Kasi wala naman si Mama, hindi naman siya nag-work eh. At saka ang ano kasi ni Papa kay Mama, ayaw niya magtrabaho si Mama. Di ba? Yes. Pero kasi gusto niya na hands-on siya sa pag-aalaga ng mga bata. Yun. So, So, very sa very kanya hands-on lang. naman talaga Yes, yung nanay ko, yes. yung mama ko. As in talagang mahilig siya magluto. Yes. Every time na papasok kami, hahatiran pa kami ng baon. Akala ko may siya magluto to the point na nagkaroon kayong karinderya. Wala, pero pangarap niya yun. Pangarap Pangarap niya niya yun rin. kasi mahilig talaga siyang magluto. Natutuwa siya na kapag nasasarapan ka sa pagkain. Yun ang ano niya, yun ang fulfillment niya na naaalagaan ko yung mga anak ko. Alam mo yung lunch namin, yung memories ko talaga yung lunch namin pagka nung elementary kami, syempre yung pagkain mo, minsan dinadala mo sa umaga, di ba? Sa amin hindi. Sa hapon panis na. Hindi! Mainit pa yung sa amin kasi dinadala niya yung tuwing lunch. Ay, wow! Yes, pupunta pa yan. Galing bahay, pupunta ng school yan, araw-araw, magdadala ng pagkain namin. Ay, wow! Yes, kaya, alam mo yung mga kaibigan, mga kaklase ko noon, tuwan-tuwa yun kasi para kaming piyesta. Dahil, mag-share kaming lahat ng mga pagkain. Ako may mainit ako na pagkain. May sabaw, Yes. may prito, merong dessert, may juice. Kompleto lahat yan. May picnic basket yung dala-dala ng nanay ko every lunch. Cute. Kaya, talagang masasabi mo na alagang-alaga kami ni Mama. Very, Nanay, tinake niya talaga na seriously yung
responsibility niya ng pagiging ina. Oo, laga Yes. lahat. Well done. Well done, Mudra. Yun talaga ang memories ko. Syempre, memories din natin yung napapagalitan tayo, yung nadidisiplina tayo ng magulang natin. Kasi sila talaga. Oo. Sa tingin ko, mga nanay talaga disciplinarian yan eh. So sa inyo, ikaw, nanay ang nagdidisiplina? Of course, wala din kasi si daddy. Talagang napakatagal na panahon na talagang si mama lang lahat. Siya ang magdidesisyon sa kanyang huling pasya. Papayagan ka o hindi, siya lahat. Sa kanya. Sa kanya lahat. Diba? Ganun din sa amin. Since working mom ang nanay ko, nagbababad na yan ng baboy, manok. Oo, para ready na. Para ready na. Ang gagawin namin yan, ito, sasabihin niya, ito, Maricar, piprituin mo na lang yan. Pagka magsaing ka na, pagkadating mo, ganyan-ganyan. Pero syempre, bubulak-bulak ako. Hindi po siya nagsasaing. Pag pinagsabihan siya magsaing, hindi siya nagsasaing. Oo. May dumating pa nga sa point na laro ako ng laro noon. Ewan kung text ba yun, yung sa Coke o Pog. Pog. Dumating sa point na ganun. Inabutan ako ni mama, walang pagkain, asin, lahat ng hugasin doon, tambak. Di syempre, palo. Kasalanan din naman natin na ba tayo napapalo eh. Responsable eh. Pero kasi dati, nung bata tayo, hindi natin naiintindihan yan. Kasi para sa atin, ba't pa ako napapalo, ganito, ganyan. At saka kasi inaano ka ng nanay na bilang panganay ka, di ba? Yes, iba talaga. Ang pagpanganay kasi ibang training yun. Ibang training ni Mudra sa ganyan. Na parang, ikaw dapat ikaw ang magturo sa mga kapatid mo. Ikaw, bilang panganay ka, ikaw ang magdala sa kanila na dapat ito ang gawin, ganito ang tama. Ikaw ang model. Na hindi mo din naman yung ginusto, no? Sana, di ba, maglalaro ka lang, bata ka lang din eh. Di ba? Pero wala kasing choice si Mudra. Kasi nga working siya. Kailangan niya ng katulong. Yes. Of course, nakakatulong naman yung mga kamag-anak, no? Yung mga kapatid naman ni mama, mga kamag-anak din ng sa father's side. So, yung mga tita-tito mo, doon sila malapit nakatira sa Oo, kasi sa Tondo, parang isang compound na kami doon. Okay. Pero sa side ng tatay ko, ni daddy. So, pagka lumakad ka pa ng konti, sa mga tatlong kanto pa, nandun na yung side ni mama. So malapit pa din? Yes. Tondo pa din. Sa amin kasi malayo eh. Kaya kami lang, si mama lang talaga yung wala siyang maaasahan na bukod sa akin na panganay. Wala yung ibang kamag-anak namin malalayo. Kaya... Tsaka nandun talaga lahat pagka kailangan namin ng tulong, uuwi lang doon sa lola. Pupunta lang sa lola. Kagaya nung lola kasi. Bagyo, nandun kasi yung lola eh. Siyempre, ang hingian kaagad at takbuhan kaagad ng nanay ko ng tulong. Siyempre, nandun yung mga kapatid niya, yung nanay niya. Nanay pa din. Tatay niya. Oo, nanay pa din. So, pagka bumabagyo, binabaha kami nun sa Tondo. Babae kami. Ngayon, iipunin kami niya ni mama. Bilang tatlong magkakapatid pa kami. Maliliit yung mga iba pa eh. Ako pa lang yung medyo malaki-laki nun eh. Bilang panganay. Karay-karay niya yan. Kasi siyempre yung bunso, buhat pa yan eh. Laging buhat ang bunso eh. Yung mga bunso talagang nagpahirap sa nanay. Wala kasi silang muwang dati. Kaya talaga... Siyempre, ikaw, susunod ka lang. Iba talaga, bes, ang panganay. Kasi yan eh. Aasahan ka talaga pag panganay ka. Ngayon, pag bumagyo sa Tondo, kailangan namin mag-evacuate. Kasi taas na yung tubig. Kailangan namin mag-evacuate. Hindi ko yan makakalimutan kasi nahulog ako sa informal. Tapos, lumakad na kami nung wala na. Blackout na sa Tondo eh. Papatay ng ilaw, bagyo eh. Ngayon kailangan, may payong, may baby, maliit pa yung kapatid ko. Siyempre, kailangan hawakan din yung kapatid kong pangalawa. Kailangan hawakan talaga din siya. Ako, susunod lang ako. Siyempre, marunong naman na ako maglakad. Malaki-laki ka na eh. On my own. Nung sunod ako, yun na pala si Imbornal, nag-alert na. Hello, nandito ako. Isang hakbang lang, patay kang bata ka.
Awawa naman. Na-realize na po ngayon ba't ganito ang kulay ko. Tapos, nahulog na nga ako, no? Nahulog na yung aksidente na yun ng bata ko. Hindi ko yan makakalimutan kasi kahit si mama, hindi niya yan makakalimutan. Kinukwento niya rin yan sa mga kaibigan niya. Nakakaloka. Gumagano na lang ako, kamay ko na lang, wala na, lunod na ako. Nung lumingon siya, yun, nakuha niya ako. Iba talagang nanay. Oh, yes. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-sorry. Bakit ka nahulog? Okay ka naman, kaya okay naman. Yes. Lumaki naman po ako maitim. Yan lang. Yan lang yung nanakit ko. Ay, nako. Yan yung mga memories Memories natin. natin, Pero, oo. susuong pa rin ng Madami nanay. pa yan. Isusuong pa rin ng nanay Oo, yung buhay nila para sa... Nakita mo naman nila. kung anong lagay natin ngayon. Yes. Hindi naman siguro tayo makakarating kung nasan tayo. Oh, yes, ang lakas ng immune system ko dahil sa born na. Nalunok ko na lahat ng mga doon bacteria. Ay, nako. Yun nga. So, hindi tayo makakarating kung nasan tayo kung wala yung mga magulang or nanay natin. So, anong nagsistand out na lesson na natutunan mo sa nanay mo? Ay, meron talagang ito pang talaga si mama, pang coach talaga Pagka nasugatan ka, nasaktan ka, galing ka sa labas. Okay? Kagaya ng kunyari, nagkaroon ka ng heartbreak or something like that. Nung lumaki ka na. Lagi niya sinasabi yan. Hindi mangyayari yan kung umuwi ka kagad ng bahay. Di ba? Gawin, hindi ka nagpagabi. Yun na nga niya. Hindi mangyayari yan kung nananatili ka dito sa bahay. May point nga naman. Di ba? Tama? Oo, tama nga naman si mama. Yan talaga ang lesson na hanggang ngayon, hindi naman niya ibig sabihin na palagi ka lang nasa bahay. Di ba? Ang ibig niya lang sabihin hindi ka naman mabibigyan ng mga ganyang hindi mo mararanasan yung mga ganyang problema kung nanatili ka lang dito sa bahay, di ba? Walang gusot. Tama din naman. Ikaw, Ako naman ang lesson ko na pinaka nag-stand out sa akin kasi Christian family kami simula nung sila mama na din na ang unang-unang sinasabi niya sa akin palagi is wag kong kalimutan ang Diyos. Yes. Sa lahat ng mga gagawin ko, sa lahat ng desisyon ko sa buhay, laging dapat pinagdadasal yan, laging itatanong mo kay God, tatanong mo kay God, at saka yung wag mo talaga siyang kakalimutan. Kasi dyan nagbubunga lahat Exactly. Kung anong relationship mo sa mga kaibigan mo, kung anong relationship mo sa partner mo, sa iba sa work mo, doon nagbubunga lahat. So yun lang parang pinaka-root na lesson na binigay niya na hindi ko talaga makakalimutan, nag-stand out. Hanggang ngayon naman pinanghahawakan ko pa din. Tsaka mga nanay, sa totoo lang, nangangapa naman yan araw-araw ng buhay nila, ng pag-aalaga ng mga anak. Nangangapa sila kung paano nila babalansihin ang mga bawat sitwasyon. Oo, tsaka ilang anak ba meron? Hindi lang isa, di ba? Yung iba madami pa. Hindi nila alam yan. Hindi nila yan automatic. Hindi yan automatic na, alam ko na yung magiging nito, solusyon kagad nito. Ito gagawin ko. Hindi ganun. Araw-araw natututo sila kung paano nila panghahawakan yung pangako nila sa mga anak nila na hindi kita pababayaan. Totoo. Exactly. Totoo yan. Diba? Yun lang talaga. Doon sila kumakapit dun sa pangako nila na hindi kita pababayaan, bubuhayin kita. Si mama din naman ganun. Kasi ang gusto niya talaga yan, sabay-sabay kaming, magigising kami ng umaga ng linggo, sabay-sabay kaming magsisimba. Ngayon, ako talagang saganang maldita ako. Kapag di ko nadidinig yung Jollibee, hindi ako. Hindi ka sasama. Wala to. Hindi mag-Jollibee, wala naman palang budget. Diba? Kaya pala nagtatrabaho si mama para mag-Jollibee kayo palagi. Kasi hindi ko madidinig yung Jollibee, hindi ako mabangon. Kaya ang magiging na lang niya, ikaw talagang pinaka-demonyo kong anak niya. Lagi niya yung sinasabi, kung hindi kayo magsisimba, hindi kayo pupunta sa tahanan ng Diyos, hindi kayo kasisiyahan ng biyaya.
ng langit. Yun ang lagi niyang inaano sa amin. Natutunan naman namin. Hanggang ngayon naman. Dahil yung pananampalataya nandun. So, ganun ang mga leksyon. I think sa ating mga Pilipino, yun din talaga ang maganda kasi very yung mga magulang natin Maka-Diyos talaga. Meron namang mga may sumusobra, pero in general din talaga. Yun din talaga yung gusto nila na matutunan ng mga anak nila. Tsaka totoo naman yun, nag-guide naman yung mga bata. Oo naman. Pero ito gusto ko ding linawin kung ang mangyari sa kinabukasan mo, ikaw na yan. Yes. Okay? Hindi mo yan para isisi sa nanay ko kasi hindi mo akong pinag-aral sa Harvard. Hindi. No. Hindi mo akong pinasok sa magandang eskwelahan. Hindi yan basihan. Hindi po naging basihan yan. Kahit kailan, walang ginusto ang magulang kung hindi mapabuti lang ang kanilang mga anak. Wala pa ako nadinig na kwento sa tanang buhay ko na yung magulang pa ang nag-ano sa anak para mapasama. Diba? Sino ba naman magulang ang gusto maging mabisyo yung anak? Wala. Diba? Kaya hanggang ngayon galit na galit. Unless mabisyo din yung nanay, magulang. Yes. Kung nakita naman yun doon, yun. I think ang ano dyan is kung ang magulang maayos na role model, magiging ganun din yung anak. Pero syempre, nasa anak pa din kung susunod sa magulang. Exactly. Kasi merong mga anak na talagang pinagsasabihan. Ayaw makinig. Kasi nga, gusto nilang nasusunod. Oo, gawin nyo lahat ng mga gusto nyo gawin sa buhay ninyo. Kaya lang, syempre. Pero babalik pa rin kayo doon. May consequences din talaga. Tama ang sinabi ni nanay. Yes. Oo, diba? Alam mo na-realize ko yan nung ako'y nag-abroad. Yan din na isa sa mga realizations ko na dati, di ba, pag pinagsasabihan tayo ng magulang natin na, dapat ganito, matuto ka maglaba, magluto, Sa akin dati, parang hindi ko naman tinitake yun as serious na kailangan ko ba talaga to sa buhay ko, ganyan-ganyan. Ito na lang, napaka-basic na example. Diba? Pinapatulog tayo ng tanghali, ayaw natin matulog. Ngayon, lumaki akong puyat. Diba? Ngayon, nagsisisi ako. Matutulog ako ng matutulog. Totoo yan. Diba? Naisip natin ngayon na, bakit ba ako hindi natulog nung bata ako? Diba? Di sana konti lang yung eye bags ko. Importante pala talaga ang tulog. Yes, yung mga ganong bagay. Na tinuturo sa'yo ng nanay mo na ito yung mga dapat mong gawin kasi paglaki mo marirealize mo na para sa'yo yan. Magiging maganda ang kahihinatnan. Diba? Kaya talagang tatangkad ka. Diba nga ganun? At saka lalakas yung katawan mo. Ikaw ba, hindi ka pa ba natulog dyan sa tangkad mo na yan? Ay, palagi kaming natutulog. Hindi kasi, sa amin kasi, hindi pwedeng maglaro sa labas pag hindi natulog. Kaya kami lahat, pag tanghali, pagkatapos ng kain, tulog agad kami lahat. Paglabas hapon, labas kami laro. Ganun. Ako naman, nagtutulog-tulugan ako. Tapos, pag nakatulog na si Mudra, tumatakas ako kasi maglalaro ako ng Chinese garter. Kaya ang itim ko po, ayun na naman, bumalik na naman ang itim ko po. Lalaro ako. Hindi nakinig sa nanay. Hindi talaga nakinig sa nanay. Yun. Yes, kaya, nagpapasalamat tayo sa mga nanay natin kasi tinuruan nila tayo ng magagandang values simula ng mga bata tayo. Totoo yan. Nasa sayo din naman kung dadalhin mo. Hindi mo naman masasabi na lahat pupulutin mo Meron pa rin naman maitatapon na hindi na applicable ngayon. Kasi iba na din yung panahon ngayon. Diba? Pero nanay talagas number one. Yes. Sa kanya nang gagaling yung mga first lesson natin in life. Meron din naman tayong mga tatay na single dads din na tumatayo ding nanay. Na para ding nanay. Na parang din silang nanay na mga nagpapayo sa mga anak, nagluluto sa mga anak, naglalaba para sa mga anak. Syempre, kasama na rin sila doon. Tsaka meron talagang mga tatay na gusto talaga silang maging nanay. As in, iba naman yung sinasabi mo, Besh. sila yung naka-duster. Iba na yung sinasabi mo. Sige, ano naman yung sacrifice na nakita siguro yung nasasagot mo na kanina. Napakadaming sakripisyo ng mga magulang. Nasabi mo na kanina yung nagtatrabaho si mama, si mama. Kaya nga,
dati ko pang sinasabi yan, hanggang nabubuhay ako, hindi ako makakabayad ng utang na loob sa nanay ko. Hanggat kahit anong pasasalamat ang gawin ko. Oo, totoo yan. Kasi the fact na nandito ako sa mundo ngayon, na may maayos akong buhay na tinatamasa, na nagpapasalamat ako. Sa totoo lang, ginawa ko din naman to para sa sarili ko. Oo naman. Diba? Sa pagsusumikap ko. Pero, yung guidance. Yes. Hindi, kasi yung mga nanay, automatic mga anak akin yan. Oo, Diba? oo, Maghiwalay kami. Bahala ka sa buhay mo. Di maghiwalay tayo. Sa Basta akin akin yung mga ko. bata. Akin yung mga bata. Kahit pa, hindi na kailangan papiliin Ang bata, mama agad yan. Oo, di ba nga, sa Oo. korte, pagka may naghiwalay na mga magulang, automatic nanay agad bago hanggang sa dumating sila sa edad na makakapili sila. Nanay agad yan. Kasi nga, ang nanay may mga instinct agad yan na aalagaan ko anak ko. Kasi sa akin, iba yung nanggaling sa'yo Automatic. Sa sinapupunan mo yun talaga ang ng mga nanay. Isang beses, out of the blue, hindi ko alam bakit nabanggit naman ni mama na parang, may napanood yata kami sa YouTube, ganyan kayo, sabi niya, ganyan kayo dati, halos hindi na kayo humiwalay sa pantalon ko. Talaga. Sama kayo ng sama, ganyan, mama, kahit anong mama. Ngayon, hindi na kayo matagpuan lahat sa bahay. Hindi niyo masabi kay mama kung anong oras kayo uuwi. Ganyan. Kung pwede ko lang kayong ibalik lahat sa sinapupunan ko. I think kasi dahil naituro na lahat ni Mama Lynn sa inyo so, nasa sa inyo na lang kung paano nyo gagamit. May apply sa buhay. Sa buhay nyo. So, para sa kanya, tapos na yung trabaho niya na. Pero syempre, hindi pa din tapos yung pag-aalala niya sa inyo bilang Yes, nandun na yun, forever na kahit na tapos na yung mga ituturo niya sa inyo. Meron pa din naman, pero almost everything na pwede niya maituro na niya. Kasi ako nga naaalala ko pag pinapagalitan ako ni mama, sinasabi ko nung, bakit ka magalit na galit sa akin? Ang laki-laki ko na nga. Alam mo yung isasagot niya, which is very, very right. Sinasabi niya talaga na, ang laki-laki mo na nga, iniisip mo na ang laki-laki mo na nga, pero yung mga desisyon mo sa buhay, ang liit-liit pa din. So, kailangan mo pa rin ng katubay ko. Kumbaga ganon. Na tama naman po. Ngayon, iba na po yung panahon ngayon na itong mga millennials na po, hindi naman natin inaano. Pero, matuto po kayong pakinggan muna ang mga sasabihin ng mga nanay ninyo. Ito po ay magagamit nyo pagtanda ninyo. Yan nga yung lagi kong sinasabi. Doon sa mga nakababata kong kapatid na, kasi malalaki yung agwat namin mayroon akong kapatid na 13 years yung agwat namin. So yun ang sinasabi ko sa kanila na intindihin mo si mama kasi nga pagka napagsasabihan nagmamaktol intindihin ang magulang kasi nanggaling na sila doon sa sitwasyon na yun. Alam na nila yung mangyayari. At saka sa tingin nyo ba yung mga magulang ng nanay natin, ganun din ang sinabi sa kanila. Diba? Ikaw, ganyan, mararanasan mo yan pagka ka. Pero ang nun sa amin, sa akin kasi, sila mama, makikwento ko lang, broken family sila So, lumaki yung nanay ko na walang gumaguide na magulang sa kanya. So, dun mo talaga makikita. Na natutunan na yon by experience. Yes. Kung hindi ka hindi mo aayusin yung buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Exactly. Kasi, buti nga ako, may magulang ako na nag-guide sa atin Paano kung wala, di ba? Napariwala na siguro yung buhay ko. Totoo yan. Kaya, laking masalamat din natin na meron nandyan ang mga ina natin. magulang. Mga magulang. Nanay. At saka hindi natin nararamdaman, pero lahat ng yan iniisip ng magulang kung paano ba tayo, paano ba pagka wala na ako, paano sila. Yes. Ganon. Nandun yan. Hindi mo yan mawawala sa kanila. Ayaw nilang magtiwala sa ibang tao kasi natakot sila baka apihin yung mga anak nila. Diba? Naman, kahit malalaki na yung mga anak nila. Ipagtatanggol nila yan. Lahat naman ng nanay siguro ganyan. May mga mali din namang mga minsan sinasabi yung mga nanay na hindi nila alam. Pero
ipapaliwanag lang natin na, hindi na yan nag-a-apply ngayon. I yung think, mga ganyan. yun nga yung yun ang maganda doon na dapat malinaw yung, may communication kayo ng nanay mo na, ganito, malaki na ako. Yung sinasabi mo, baka minsan hindi na siya mag-apply kasi iba na yung ngayon, ganyan. Pero syempre, nandun pa din yung respeto sa nanay. Yes. Oo, number 1 yan palagi, respeto. Kaya kung susumahin po natin, mahalaga ba na magkaroon tayo ng nanay? Mahalaga po ang kahit sinong nilalang dito sa mundo. Hindi naman po kayo basta na lang sumulpot dito, naputok sa buho. May pinanggalingan po kayo. Yes. Tayong lahat may pinanggalingan. Mahalaga po na ano'y natin yung mga nanay natin. Alamin natin na yung mga sakripisyo nila ay ginawa nila yung para lahat sa atin. At pasalamatan. Yes. Huwag natin kalimutan na kasi minsan dahil sa sobrang pagka-busy natin, may mga anak na laging nakakalimot. Ako, dumaan ako sa ganyan. Minsan, nakakalimot ako Kasi ako talaga pala sagot talaga ako. Minsan, dati nung mga panahon na yun, nakakalimot din ako mag-message, gano'n. Lagi kong pinagsisisihan niya na ay mali. Pagka naisip ko na later on, ay mali. Dapat pala hindi ko sinabi. Oo, dapat ganito pa ako. Dapat mali, ganito ako. So, dapat hanggat meron kayong pagkakataon na pasalamatan at i-honor yung mga magulang ninyo, gawin nyo na, lalo na yung mga nanay. Kasi, life is short, di ba? Hindi natin alam kung bukas nandyan pa sila. Correct. So, kung magkakaroon pa tayo ng chance magpasalamat or i-appreciate yung mga sacrifices At nila. saka, ganun din naman, kung magiging ina din tayo, malalaman din natin kung ano yung hirap, yung sakit na tinitiis, yung sakripisyo, yung bawat kakainin na lang nila, ibibigay pa sa atin. So, gusto din naman, kumbaga, kung ikaw maging isang ina, gusto mo din na na-appreciate ka. Totoo. Bilang isang ina. Kaya, ina-appreciate po namin lahat ng mga nanay, lola, tita na may mga anak, single moms, OFW moms, working moms, single dads na tumatayong ina. Lahat po kayo ay mga bayani. Yes. Yung mga daddy na gusto talaga maging mommy. Kayo po ay madaming sakripisyo na nagawa na. At saka gusto ko lang sabihin, especially sa nanay ko, hindi mo lang napapansin na Kaya ka po, miss. na mahal kita, pero mahal kita. Lahat ng mga pinag-iipunan ko. Naiyak ako. Lahat ng iniipon ko for rainy days, I'm saving it for you. Kasi alam kong dadating yung panahon na ganun. At pag dumating yung panahon na ganun, gusto ko nandun ako para sa giping ka. Oo, yes. Tissue. Humingi ako ng sorry kasi madaming mga maling salita na mga inaano ko. Kasi nga saganang masyado ka nang bilib sa sarili mo minsan. Kung ano-ano na lang nasasabi mo. Mali yun. Pero alam ko na sa puso mo, naiintindihan mo lahat ng bakit gano'n ang nangyayari. Nagpapasalamat ako kasi mas pinipili mo na sa mga anak mo. Ilang beses mo na nga sinabi, hindi ko na kailangan ng asawa, sapat na kayo. Yes, Mama. Ako din. Thank you, Mama, for everything. Sa lahat ng mga sacrifice mo para sa amin, na kahit minsan nakakalimutan namin i-appreciate. Ayun nga, dahil nga sa pagka-busy namin, minsan siguro nafe-feel mo na nakakalimutan ka namin. Correct. Ayun. Pero wag mong isipin na nakakalimot kami, nandito lang kami palagi. At yun nga, sinabi nga namin kanina na hindi namin mababayaran yung sakripisyo nyo sa amin kasi wala malaki yun hindi yun utang na mababayaran. Kaya Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo noon. Kaya para sa amin siguro sa akin kung ano man yung magagawa ko para sumaya ka sa mga panahon na natitira na magkasama tayo, gagawin ko na lang lahat ng makakaya ko. Yes. Love you. And again, Happy Mother's Day po sa ating mga ina na nakikinig or
sa lahat follow po. sa atin. Lahat po sa inyong mga magulang ay Happy Mother's Day sa mga nanay. Ito na po ang pinakapangit na episode. Kasi umiyak siya. Drama po ito. Hindi na po kami papunta sa magiging cool. At mulit-muli po, kami ang inyong Madaling Kausap!